Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, bistado na. Just in breaking news, grabe ito. 89.9 billion Bulgaran na rekto dumipensa. Nako mga kababayan, yan po ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So eto na nga mga kababayan, bago po natin panoorin at bigyan ng komento ang video ito, may isi-share lang po ako sa inyo mga karibin natin. Talaga naman isa po sa kandidato ng bagoong Pilipinas senatorial slate, no? Eto po, mambubudol na naman to sa atin, wag na kayong magpabudol mga kababayan. Eto, Senator Bong Revilla, pwede na ulit magbudots. Nako naman, nakakalakad na. Nakakalakad na si Senator Bong Revilla. Akala ko yung last vlog ko about sa kanilang mga senatorial slate. Sabi ko doon baka hindi na ito magbudots kasi masakit pa yung paa. Na-aksidente yung paa. Baka kumanta na lang ito kasi artista mga kababayan, Nakakalakad na matapos ma-aksidente. Hoy, congratulations. Baka manalo. Yan na naman tayo mga kababayan. Sana naman tayo. Iba naman. Wag na artista kasi sasayawan lang naman tayo nito Magbubudots lang ito. Panalo na Sana wag na po tayong magpabudol sa mga artista mga kababayan. Kasi isipin nyo pag artista po, gaya po ni ito example ko na lang. Kasi pinoprotektahan nila yung industriyang pinabibilangan nila Like for example, Senator Jingoy Estrada, di ba? Yung nagrereklamo siya doon sa or pinagtatanggol niya yung Eddie Garcia Law, Eddie Garcia Law. O di ba? Gusto niyang hindi na mahirapan yung o gusto niyang hindi na mag-overtime pa yung mga artista. Ewan ko dito si Senator Bong Revilla kung ano ang kanyang panukalang batas patungkol sa mga artista. Ba? So mga kababayan, ang point ko lang dito, wag na po tayong magpabudol, no? Tapos na po ang oras ng mambubudol na mga artista at mga sikat na mga personalities. Kasi pagdating naman sa Senado, hindi naman nagagamit yung pagiging sikat nila di ba? Kasi paggawa ng batas yan para sa sambayan ng Pilipino at wala pong pinipili ang batas, dapat lahat po, no? Hindi lang po batas para sa mga artista kasi lahat naman po ng Pilipino, mga kababayan, ay nakakaranas ng pag-overtime, di ba? Ano ba ito sa Senator Jinggoy? Well, anyway, yan po. Kayo na lang po ang bahala kung approve po sa inyo si Senator Bong Revilla na tatakbo uli, no? Pero paalala ko lang mga kababayan, nakulong po ito si Senator Bong Revilla, no, doon sa kay Napoles, no? Yung pork barrel scam, yan papaalala ko lang po para at least may may hint, may guidelines na kayo. Kung approve sa inyo, wala po tayong magagawa kasi karapatan niyo naman po yan. Pero kung alam niyo po na wala itong nagawa para sa sambayan ng Pilipino, diretso niyo na sa inidoro ito. So ito na nga mga kababayan, pondo ng PhilHealth ating pag-usapan. Pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaction. Ito na po. Gandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, pinagtanggol po ng Department of Finance Secretary Ralph Recto ang pagkuha po ng pamahalaan ng 89.9 billion
na pondo po ng PhilHealth para gamitin ng pamahalaan sa iba pang gastusin ng gobyerno. Grabe, no? Siyempre, pag-uusapan din po yung walang katapusan na So yan mga kababayan, 89.9 billion mula po sa PhilHealth kukunin para ilagay sa ibang proyekto ng ating bansa mga kababayan. Ang tanong ko, di ba itong PhilHealth Fund ay galing po sa mamamayang Pilipino? Di ba? Sa ating lahat ito. Mga kababayan na nagbabayad ng PhilHealth. Kung nagbabayad ka ng PhilHealth, para sa iyo po ito mga karibin natin. Kayo po ba ay kinonsulta na, di ba? Ito, opinion ko lang naman ito mga kababayan na sana dapat meron po silang member consultation meeting bago po nila gawin yan. Kasi hindi naman po lahat siguro ng membro, di ba? Ay sang-ayon dyan sa gagawin nyo. Di ba? Ginagamit nyo po yung... kung exist pala yan, kung exist po yung pondong yan, bakit hindi nyo bigyan lang naman ng pampalubag loob yung mga members, di ba? Bigyan nyo sila ng maagang pamasko. Di ba? Kasi sa kanilang pera yan eh. Pera po yan ng mga membro, mga karibin natin. Eto na lang. Kasi nga po, mayroon, kukonek ko lang po sa proyekto nilang, ano ba yun? Yung fund na yun. Maharlika Fund. Dapat doon ko kayo kumukuha ng pondo sa Maharlika Fund. Hindi na nga natin alam kung anong nangyari sa Maharlika Fund eh. Tapos ito na naman, mambubudol na naman kayo. 89.9 billion. Pera ng PhilHealth na mula sa taong bayan. Kukunin nyo, pupunta nyo sa... mukhang tuwang-tuwa kayo sa paglalaro ng mga pondo dyan tamba. Mukhang natutuwa kayo sa hindi ninyo pinaghirapan. Alam nyo po, pinaghirapan po yan ng mga member ng PhilHealth eh. Dapat ito po yung gawin ninyo. Pusigin nyo si Rez Hontiveros. Yung pampa-birthday niya. Mga regalo niya, 'di ba? Renigaluhan 'yan. Nabubulot tayo sa words na 'yan. Yung mga niregalo ni Risa Hontiveros sa mga opisyal ng PhilHealth nung siya pa po ang namumuno diyan. Di ba sinabi na nga ng korte, na dapat pagbayaran 'yan ng mga opisyal. Yun sana ang persahin nyo sa Risa Hontiveros na maibalik yung pera ng PhilHealth. Tapos doon nyo nakunin. Kung saan nyo gagamitin na pwedeng pakinabangan ng taong bayan. No? Eto pa. Pera ng mga member ng PhilHealth yan. Tapos ilalagay nyo sa project na hindi naman pakikinabangan ng mga member ng PhilHealth. Hindi lahat nakikinabang, di ba? Hindi po lahat. For example na lang yung sinasabi ko. Hindi po nakikinabang lahat. For example lang ito. For example lang ito. Kunin niyang 89.9 billion tapos gawing pang ayuda. Hindi naman lahat ng mga taong bayan na kakatanggap ng ayuda. Di ba? Example lang po yan. Hindi ko sinasabing ganyan ang magiging project nila. For example lang. Talaga naman Basta pondo talaga ang pinag-uusapan sa inyo mga inayuta kayo. Gagawa kayo ng paraan pero pag mga project, mga proyekto wala kayong maipakita sa taong bayan pero pag pondo talagang mabilis pa kayo sa alas 5. Pagsasangkot dito po kay Pangulong Duterte sa Pogo. Alam na natin sa simula't-simula pa no? Simple lang naman 'yan. 'Di ba? Ang dami na po nananawagan. Bakit hindi niyo po ipagbawal? Dalawa na po ang hindi pumapayag na ipagbawal. Si Martin tsaka si yung namamahala mismo. Yung PAGCOR. Bakit kaya ayaw pumayag ng PAGCOR? PAGCOR, kayo nga yan di ba? Alam na natin yan. Alam na natin yan kung bakit ayaw nila na i-ban, magkaroon ng total ban yung Pogo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magsimula. Pero bago yan, nawawala ako sa hulog. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo?
pindot na. Okay, pag-usapan natin. Alam nyo, ito po, DOF, nagsalita na po to si, paliwanag lang natin konti, no, sa lahat po ng kinakaltas sa mga mamamayan. Ito pong PhilHealth, ang hindi babalik sa'yo, no? Hindi direktang babalik sa'yo eh. Hindi katulad yan ng SSS, GSIS, at saka Pag-ibig. Lahat ng hinulog nyo, aangal kayo kasi kinakaltasan kayo. Pero darating ang araw, lalo na pagtandaan nyo, retirado na kayo. Yung mahinulog nyo sa SS, GSIS, pensionado kayo dahil dyan. Di ba? Okay. Ikalawa, yun pong Pag-ibig, ganun din, no? Tumutubo pa pera nyo. Tapos meron pang bigay yung kung saan kayo nagtatrabaho. Hindi nyo lang pera yan eh. Kung magkano yung kinakaltasan nyo sa SS, yun din yung kinakaltas doon sa mga amo nyo. Pag kami naman, dati sa gobyerno, tatapatan pa ng gobyerno yun. Kaya nadodoble yung pera natin na hinuhulog. Okay, pero ito pong PhilHealth, ito po, hindi po babalik sa inyo. Pero ayaw naman natin bumalik. Kasi ang ibig sabihin ng bumalik yung PhilHealth, nagkasakit ka. O nagkasakit yung pamilya mo. So yan po yan, no? Ito po, ginagamit po tong pondo na to para po yung mga magkakasakit na member ng PhilHealth at saka yung mga kamag-anak, ito po yung gagamitin. Ngayon, ang kino-question natin, bakit po kukunin ng pamahalaan yung pera ng PhilHealth? Ang intention niya ay para doon sa mga magkakasakit. Wala na ba magkakasakit? O, ito po paliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto. Yung laki po, no? 89.9 billion. No? Tignan po natin kung ano po yung paliwanag. Excuse me po. Utilizing excess funds of state-run corporations is a more prudent fiscal option for the government than borrowing. Yan ha. Yung mga hindi po nagagamit ng mga state-run corporations ng ating pamahalaan, kung may idea mga hindi po nagagamit ng mga state-run corporations ng ating pamahalaan, kung may idea So yan mga kababayan, talagang kukunin po nila yan, di ba? At gagamitin sa kung saan-saan. Ang problema, ang tinatanong ko nga kanina mga karibin natin, kung papayag ba? Or, payag ba? Or ikaw, di ba? Ikaw na naghuhulog ng PhilHealth. Ano sa palagay mo, okay lang ba yan sa inyo na gamitin yung PhilHealth Fund? Ha? At gamitin sa ibang bagay? Samantalang hulog kayo ng hulog every month, wala man lang kayong nakukuha. For example na lang, kung exist man yan, bakit hindi kayo bigyan ng konting porsyento ng ibinayad ninyo? At least magkaroon, kahit hindi pa kayo nagkakasakit, meron na kayong, diba? Meron na kayong napala doon sa mga hinuhulog ninyo. Natin, diba? Kasi naghulog din ako niyan eh. O, diba? O, at hindi ko na yung makukuha mga kababayan kasi, diba? Nag-iba na tayo eh. Nag-iba tayo ng trabaho. Hindi na po ako sa wala na po akong hinuhulugan na PhilHealth. Mga kababayan. So, yan. Ang tanong ko nga kanina, kung okay lang ba yan? Para doon sa mga naghuhulog pa ng PhilHealth. Or doon sa mga matagal nang naghulog ng PhilHealth na hanggang ngayon dahil hindi sila nagkakasakit ay hindi sila nakakakuha ng kahit na konting kahit konting pang ano man lang, pang merienda, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol dyan, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.